Happy to share you today another pak na pak sa sarap na recipe. Hello and good day everyone! I love Chicken Joy, I love fried chicken, kaya I will share you today my version of making Chicken Joy a la Jollibee. I love it talaga at sobrang nakakamiss, kaya it's time na gagawa ng sarili nating version na style a la Jollibee, o diba? First of all, ay handa natin ang ating mga ingredient. Of course, nangunguna dyan ang ating manok. Sa aking style ay gusto ko na i-slice siya ng mga 3 or 4 na beses para pag maglagay tayo ng mga seasoning later ay pasok na pasok talaga. Ganyan lang. Tapos medyo malaki din siya pag i-slice natin ng konti at yung mga ingredient mamaya ay malasang malasa pag nakapasok sa loob ng ating chicken. By the way, sa version ko na ito ay yung mga ingredient na isi-share ko ay para sa 4 or 6 na slices ng manok. So ayan, pag ready na ang ating manok, so dito yung ating slice ng manok, 4 siya. So it's time na i-start natin na maglagay ng mga seasoning para i-marinate. So of course, di mawawala ang ating asin. So ayan lang, budbura lang natin ng asin. Depende sa inyo ha, kasi may mga maliliit na klase ng manok na slice, tapos meron ding malaki. Ito sa akin, malaki siya. So, i-adjust na lang natin yung ating paglagay ng asin. And then, importante para sa akin yung garlic na pag-marinate maglagay talaga. So, gamit ko ay powdered garlic. Kung wala naman kayong powdered garlic, ay pwede din yung fresh na garlic yung gamitin ninyo. At pagkatapos ay paminta. Kasi nagdagdag talaga siya ng sarap at parang anghang effect sa ating chicken. And then, ito ha, optional lang. Naglagay ako ng seasoning na Knorr powder. Yung sa atin pwede yung Magic Sarap. So ayan. Parang i-massage natin ang ating mga chicken para pasok na pasok yung mga seasoning. So, nagamit ako ng plastic gloves para super malinis na malinis talaga ang ating chicken at mamassage natin ng to the max talaga. After nito, pag namassage na siya lahat, ay tatakpan natin siya ng cling, cellophane or yung wrapper, and then i-marinate natin siya ng minimum 30 minutes. Pwede mas maganda kung aabot ng 1 to 2 hours. Pero to sa akin ay 30 minutes lang, okay na siya pag may cover. And after nyan ay maghanda na tayo para sa ating coating. So first ay ang ating 1 cup na flour. And then ang sunod naman ay ang ating 3/4 sa cup na cornstarch. Importante talaga yan. Isunod naman natin ang ating paminta. 1 teaspoon lang ang gamit ko dito. And then, di mawawala na dagdagan naman natin ng garlic powder. Pwede 1 or 2 teaspoon ng garlic powder kasi naglagay na tayo kanina sa gimarinate natin na chicken na 1 teaspoon ng garlic powder. At hindi mawawala para sa akin ang bell pepper powder o tawag nila dito paprika powder. Kung wala kayo nito, pwede din yung chili powder. And then, ang next ay ang ating 1 teaspoon na baking powder. Ayan, i-mix lang natin hanggang na ma-combine lahat. At it's time na i-ready naman natin ang ating next na ingredient, ang ating 2 itlog. Ayan, i-scramble lang natin mabuti at makikita niyo mamaya bakit kailangan natin na lagyan ng itlog. Ready na lahat, kaya kukuha tayo ng lutuan para sa pag-start ng pagpiprito natin sa ating fried chicken. So ayan, damihan lang natin yung mantika, mas okay siya. Gamit ko lang yung maliit na pot para talagang aapaw yung ating mantika. And then, yung na-marinate natin ay ready na. Kunin lang natin yung takip niya and then mag-start na tayo sa ating fried chicken na mixtures. First, ganito yan. Yan yung ating na-marinate, di ba? And then, ilagay natin dito sa ating mga dry ingredient. Ganyan lang, napakadali lang talaga. Yung mga na-slice natin, lagyan natin ng mga yung combination ng flour, cornstarch, yung dry ingredient natin. Then, nagamit na naman ulit ako ng plastic gloves para malinis na malinis. And then, after doon sa dry na mga ingredient ay it's time na i-coat
ko siya sa egg, yung dalawang itlog. I-coat natin yan hanggang kumpleto talaga. Yung may mga slice dyan ay dapat malagyan talaga ng itlog. After nyan, ay ibalik naman natin sa ating dry ingredient. O di ba? Napakadali lang talaga. At of course, pwede natin na idiretso na ipreto para sa akin, mas maganda talaga na i-coat siya sa dry ingredient. Pagkatapos ay doon naman sa itlog, tapos ibalik na. So ayan, mainit na yung ating mantika. So it's time na ilagay na natin yung ating chicken para i-fry na natin ang ating chicken. Hindi siya dapat na high heat, kailangan lang nasa siya sa medium heat para di masunog kaagad ang ating chicken. Napakadali lang gawin. So tingnan ninyo, makikita ninyo na ganda, ang ganda. So, di ba? Nasa half cook pa lang yan, pero ang ganda na ng kulay, ang ganda na ng effect na parang Chicken Joy a la Jollibee talaga. Ayan. Pag brown na siya, ay pwede na natin siya kunin. Napakadali lang talaga gawin at walang katulad din talaga pag sariling luto. Alam na alam mo talagang yummy. Brown na, perfect. Tingnan ninyo, ang ganda talaga ng resulta. Ayan, medium heat lang yan at ang ganda talaga, parang Chicken Joy a la Jollibee talaga. So, i-continue lang natin yung mga naiwan. Sana ay nagustuhan ninyo itong aking paraan sa pagluluto ng Chicken Joy a la Jollibee or fried chicken. Napakadali at tingnan ninyo, ang ganda talaga. I love it! Ang sarap talaga nito at very crunchy pa at ang the best, juicy. Talagang a la Jollibee na Chicken Joy. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Thank you and God bless us all.